mahaba yung ating binasa. Pero diyan kasi tayo iikot kung paano tayo makuha yung mensahe sa binasa. So, bago po tayo dumako po sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita, tayo muna ay yumuko at manalangin. Muli o Diyos, amin pong inihingi po ang inyo pong pangunguna at patnubay sa pananambahan po namin ngayong umaga. Dalangin po namin o Diyos na nawa po malaya pong mangusap ang mga salita mo o Diyos sa amin pong kalagitnaan. At patuloy na ikaw ang maitaas, maluwalhati at maparangalan. Salamat o Diyos muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Hindi po madali ang ginagampanan ng mga attorney o mga manananggol. Talagang gagawin lahat para lang ipagtanggol ang nasasakdal, para iligtas na hindi makakulong o iligtas para hindi parusahan ng kamatayan. Bagamat sa bansa natin ay wala namang parusang kamatayan. At hawig sa takbo ng ating pag-aaralan ngayong umaga na ang pamagat ay si Jesucristo ang tagapagligtas na isinulat ni Apostol Juan. Kapansin-pansin ang mga salitang isinulat. Aangat ang mga tanong na bakit isinulat? Ano ang isinulat? Sino ang sinulatan? At bakit? Lahat ng katanungan na nabanggit, masasagot sa apat na kinuha natin na pag-aaralan. Na dito po natin kinuha sa talatang 1. Kaya yung pong inyo pong Biblia ay lagi pong nakabukas dahil yun po ang ating pong pagkukunan lahat, no? Sa aklat po ng unang Juan, Kabanata 2. So, kung sakali at medyo humaba, no? Umabot tayo ng isang oras, siguro naman makakayanan nyo pa naman yon, no? Dito nakita natin sa talatang 1, sabi rito, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Sa ibang salin, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyay si Jesucristo. Ibig sabihin ng tagapamagitan, tagapagtanggol ay tagapagligtas. So yan po ang ating pong pamagat, si Jesucristo na tagapagligtas na isinulat ni Apostol Juan. Ayon sa sulat ni Apostol Juan, pansinin, 10 beses na mababasa dito, no, na binanggit dito lang sa unang Juan, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 29, kung parehas tayo ng Biblia. 10 beses na binanggit. Talatang 1 binanggit, talatang 7 binanggit, talatang 8 binanggit, talatang 12 binanggit, talatang 13, sa talatang 14, 3 beses binanggit, no, na isinusulat ko sa inyo. May 4 tayong kinuha. 4 lang para hindi naman
Marami, kaya lang 4 lang kinuha natin para hindi tayo mahaba. Una, ang isinulat ni Apostol Juan tungkol kay Hesukristo na tagapagligtas. No, talatang 1 hanggang 2. Ikalawa, ang isinulat ni Apostol Juan tungkol sa patunay sa katiyakan ng kaligtasan. No? Talatang 3 hanggang 14 po yan. At abot po tayo, talatang 28 hanggang 29. Ikatlo, ang isinulat ni Apostol Juan tungkol sa babala sa mga iniligtas na. Ikaapat, ang isinulat ni Apostol Juan na nagpapalakas na payo sa mga iniligtas. Una, ang isinulat ni Apostol Juan tungkol kay Hesukristo na tagapagligtas. Makikita natin talatang 1, mga munti kong anak, tinutukoy o sinasabihan sa mga pamilya ng Diyos ang mga mananampalataya. Kaya nasagot na po yung isang tanong kanina, sino ang sinulatan? Mga mananampalataya. Una, si Hesukristo ay nagpatawad ng kasalanan. Talatang 1 hanggang 2 po yan. Makikita natin, talatang 1, sabi rito, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Sinulat ni Apostol Juan na kapag inihayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin at lilinisin tayo ng Diyos. Unang Juan 1:9. Maling kaisipan minsan, no? Ay kahit pala magkasala, patatawarin naman tayo ng Diyos. Maling pagkaunawa. Sa mga bumabasa kapag ganun, no? Sinulatan sila ni Apostol Juan hindi upang palakasin ang kanilang loob na magkasala, kundi upang pigilin sila sa pagkakasala. Pansinin yung salitang kung. Ang sino man ay magkasala, ibig sabihin, hindi sinasadya ang kasalanan. Kapag nagkasala ang isang mananampalataya, mayroon siyang tagapagsalita, isang tagapamagitan sa Ama, si Hesukristo. Si Jesus ay naangkop na tagapamagitan dahil siya ay naging tao tulad din natin. Kaya alam niya, naunawaan niya ang kalagayan ng tao. Naunawaan niya ang ating kahinaan. Tayo'y kanyang madadamayan. At kayo na po ang bumasa, Hebreo 2, talatang 17 hanggang 18. Hebreo 4, talatang 15. Isa pa, siya ay matuwid. Binanggit po diyan, talatang 1, sapagkat siya ay matuwid. Maaari siyang tumayo sa harap ng Diyos, ang matuwid na tagahatol. Si Kristo ay laging nakatayo sa harap ng Diyos at namamagitan para sa lahat ng nananalig sa Kanya. Roma 8, talatang 34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo. Siyang muling binuhay mula sa mga patay. Pansinin, na siya rin nasa kanan ng Diyos, na siya rin namamagitan para sa atin. Hebreo 7, verse 25. Ikalawa, mapapansin natin dito, talatang 2, sabi rito, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sa English ay whole world. Hindi buong tao sa mundo, kundi mga mananampalataya sa buong mundo. Ang sinulatan ay mga mananampalataya. Lahat ng tao ay sa mundong ito'y karapat-dapat lamang na tumanggap ng hatol na kamatayan dahil lahat ay nagkasala, Roma 3:23.
Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kailangan nating ituro at ipangaral ang katotohanan ito sa lahat ng dako. Ngunit bukod dito, dapat nating ituro ang isa pang katotohanan na mayroong tagapagtanggol, isang tagapagligtas na makapagliligtas sa atin mula sa hatol ng kamatayan at tagapagligtas na si Hesukristo. Ikalawa na tungkol sa tagapagligtas na si Hesukristo. Bukod sa si Hesukristo ay nagpapatawad ng kasalanan, ikalawa, si Hesukristo rin ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Talatang 25, at ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ikalawa, isinulat ni Apostol Juan tungkol sa patunay na si Hesukristo nga ang ating tagapagligtas. Tayo, si Hesukristo nga ba ang ating tagapagligtas? Sa usapin naman ng patunay o ebidensya na si Hesukristo nga ang ating tagapagligtas, sa unang pinag-aralan natin, no, tiyak na tayo na si Hesukristo nga ang ating tagapagligtas. Pero ang tanong, ano ang patunay? Ano ang bunga o ebidensya? Madali kasing sabihin na kilala natin si Hesukristo na tagapagligtas. Madaling sabihin. No? Sabi nga sa aklat ng Santiago, Kabanata 2, talatang 19, sabi niya, sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Sabi niyan, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa, pero walang patunay o ebidensya o bunga na kilala nila si Hesukristo. Ito ang sakit na marinig. Isa kang hangal. Talatang 20. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? So patunay, hinahanap ang patunay. No? Ano ang patunay? Isinulat din ni Apostol Juan ang mga patunay o bunga o ebidensya na si Hesukristo nga ang ating tagapagligtas. No? Mga patunay o bunga. Una na patunay, talatang 3. Sabi ko nga, laging bukas yung ating Bible. Talatang 3 sabi, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. Hanggang dun lang muna. Sapat ba na kilala lang natin si Hesukristo na walang patunay? Walang bunga? Ano bang hinahanap na patunay? Ituloy natin yung talatang 3. No? Sabi rito, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Patunay. May pagsunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita. No? Hindi lamang kumbaga sa mga utos, hindi lang utos lang. Kumbaga sa hindi pinipili ang utos na susundin. No? Church, mga kapatid, alam ko naman na nandyan pa rin na nakikinig kayo. Anong itinawag sa mga nagsasabing kilala nila si Kristo pero walang pagsunod sa mga utos niya? Anong tawag? Tignan niyo po sa talatang 4. Mga sinungaling.
At wala sa kanila ang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan. Ibig sabihin, wala si Kristo sa kanila. No? Kung wala sa kanila ang katotohanan. At kung wala si Kristo, walang kaligtasan sa kanila. Sayang lang. No? Tama na lagi tayong umaatin, dumadalo sa mga pananambahan. Maganda yan. Tama po yan. Pero kung wala po tayong kaugnayan kay Kristo, yun po ang isang bagay na nakakalungkot. So ito naman ang pagbawi, talatang 5. Ngunit ang sino mang tumutupad sa kanyang salita. Pansinin, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamagitan nito ay nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Sa ibang salin sa Biblia, sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Di ba? Masarap marinig na tayo ay nasa Kanya. So ikalawa na patunay, talatang 6. Sa ibang salin sabi rito, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Sa ibang salin naman, sabi rito, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. So gamit sa ibang salin, lumakad, no, paglakad. Sa isang salin, pamumuhay. So anong patunay? Pamumuhay sa kabanalan. Sabi, tulad ng pamumuhay ni Jesucristo, gaya ng kanyang paglakad. Paano ba namuhay si Jesucristo? Namuhay siya walang kapintasan. Namuhay siya na mapagpakumbaba. Namuhay siya na mahabagin. Church, mga kapatid, nakikita ba ang pamumuhay kabanalan sa buhay natin? Kamusta kapag ikaw ay nagalit? Suplado pa ba? Suplada pa rin ba? Ikatlong patunay, talatang 7 hanggang 11. May pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Sabi rito, talatang 6, sinabi ni Apostol Juan na kailangan nating mamuhay tulad ng ginawa ni Jesus. Paano namuhay si Jesus? Namuhay siya sa pag-ibig. Juan 15, talatang 12, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Sabi niya, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Namuhay siya ng pag-ibig. Juan 13, talatang 34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Magmamahalan din kayo sa isa't isa. So namuhay si Jesucristo na sa pag-ibig. Nakita ni Apostol Juan, nakita ng sariling mga mata ni Apostol Juan sa buhay ni Kristo ang pag-ibig na ito. Nakita ni Apostol Juan ang pag-alalay ni Jesus, pag-aalay ni Jesus ng sarili niyang buhay para sa kapakanan ng iba. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nakikita kay Jesus, kundi pati na rin sa mga mananampalataya. Kung ang tunay na ilaw ni Jesus ay nagliliwanag sa ating mga puso, ang pag-ibig niya ay mananatili sa atin. Juan 1:4-5, na nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ibig sabihin, ang mapapawi ang kadiliman, hindi liwanag ang mapapawi. Kung ang tunay na ilaw ni Jesus ay nagliliwanag sa ating mga puso,
Ikaapat na patunay, bumanggit si Apostol Juan sa mga sinulatan niya na mga grupo ng mga Kristiyano sa iba't ibang gamitin ko na lang siguro yung kaidaran, no? No, hindi ko kasi alam yung kabataan, matatanda, ganun. So, gamitin na lang natin yung edad. No? Sabi rito, sa iba't ibang edad ng mga Kristiyano, talatang 12, mga munting anak. No? Ginagamit ni Apostol Juan ang salitang ito kapag nagsasalita siya sa lahat ng kanyang mambabasa. Makikita dito talatang 1, talatang 28, kabanata 3, talatang 7, talatang 18, kabanata 4, talatang 4, kabanata 5, talatang 21, mga munting anak yung kanyang binabanggit. Anong patunay sa buhay? Unang edad o kaedad ng Kristiyano, talatang 12, mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. May patunay, ipinatawad ang kasalanan. So nakakatuwa yung mga singles na kailan ay nakasama kami sa fellowship nila, no? So, ikalawang edad, talatang 13, mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Anong patunay? Inyong nakilala siyang nagbuhat pa sa simula. So ang mga ama na binabanggit dito ay ang mga matatandang mananampalataya na. No? Yung mga magulang na, no, hindi yung magulang na nandadaya. Ibig sabihin, malago na sa pananampalataya, matured na sila, no? Ibig sabihin, nagkaroon na ng mahabang taon ng Kristiyanong karanasan sa mga nagdaan ng taon. Patunay na si Jesucristo nga ang tagapagligtas. Patunay na nakilala na ng mga ama si Jesucristo, no? Nakakalungkot na may mga ama ngayon na hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. Kaya napakahirap sa isang pamilya ng ama ay hindi kilala ang Panginoong Jesucristo. So talatang 13, sabi rito, mga kabataang lalaki, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong dinaig ang masama. Ang mga kabataang lalaki, yung mga lumago na sa biyaya at sa kaalaman ng Diyos. Tumitibay sila sa tulong ng Panginoon. Nadaig na nila ang masama. Ibig sabihin, ang mga gawa ng kaaway na si Satanas, nadaig na nila. Halimbawa, dati silang naninigarilyo. Dati silang umiinom. Dati silang nagsusugal. Pero sila ay nakalaya na. So, yun po ang isang bagay makita natin na patunay, no, na pinalaya sa pagkaalipin ng kadiliman ni Satanas. Patunay, inyong dinaig ang masama, ang evil. May idinagdag o isinama ni Apostol Juan ng dalawang bagay tungkol sa isinulat niya sa talatang 13. Sabi, una, ang mga binata rito ay malalakas. Malalakas na sila dahil sa Panginoon. Ikalawa, sila'y malalakas dahil talatang 14, ang salita ng Diyos ay nananatili sa kanila. Yan po ang isang bagay na nagpapalakas. Kabataan man o sino man ang manatili yung salita niya
Iyan ang mga patunay na si Jesucristo nga ang ating tagapagligtas. No? Maraming patunay yung pong ating nakita. So baka isipin ng mga babae, ay pastor, bakit wala kami dyan? Nandito kayo. Kapag ginagamit ni Apostol Juan ang salitang mga munting anak, kasama lahat. Talatang 1, sabi ko nga kanina, talatang 28, no? Yan po ay makikita natin diyan. Yung Kabanata 5, talatang 21, sabi dito, mga munting anak, no? Kasama kayo dito. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. So alangan naman na lalaki lang ang lumalayo sa Diyos-Diyosan at yung mga babae hindi lumalayo sa Diyos-Diyosan. Di ba? Hindi patas. So kasama lahat. Lalaki, babae. Sana nagkasundo na tayo dyan. No? Settle na tayo dyan. Ikatlo, ang isinulat ni Apostol Juan tungkol sa babala sa mga iniligtas. Talatang 15 hanggang 17, sabi rito, babala ito, talatang 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Huwag. Isang salita o pangungusap na nagbababala. Huwag. Pag nakita nyo, di ba? Huwag tatawid. Nakakamatay. Babala. Huwag magtapon ng basura dito, multa 500. Babala. Dito sa ating binasa, saan ba tayo binababalaan? Talatang 26, sabi nito, sa ibang salin, isinusulat ko sa inyo ito upang, pansinin, upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Sabi dito sa talatang 15, huwag ninyong ibigin, no, ang sanlibutan. Ibig sabihin, binababalaan tayo laban sa sistema ng mundong ito o ng makamundong sistema. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang tinutukoy rito ni na sanlibutan ay ang kaharian ng kadiliman. At ang mga bagay na nasa sanlibutan ay ang mga masasamang hilig ng laman, masasamang pita ng mata at kapalaluan na nasa mga taong makasanlibutan. Talatang 16 na binanggit. Church, mga kapatid, hindi tayo maaring umibig sa Diyos at sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa amang Diyos na nasa langit. Palawakin pa natin ang kahulugan ng talatang 15. May kailangan pa nating makita. Sa sanlibutan ay maraming mabubuting bagay na bigay ng Diyos sa atin. Hindi naman natin may pagkakailayan, no? Pero hindi pa rin natin dapat ibigin ang mabubuting bagay na mga ito, kundi gamitin natin ang mga ito ng may pagpapasalamat. No? Ngunit hindi pa rin dapat ibigin. Pangalagaan siguro, dapat. Pero hindi dapat ibigin. Halimbawa, hindi masama ang pera o salapi. Pero ang umibig dito, yun ang masama. Unang Timoteo, Kabanata 6, talatang 10, tungkol sa pag-ibig sa salapi. Ngayon, kung ang pera ay gamitin natin para sa tithes, para sa offering, para sa pagtulong, ay ang Diyos ang nabibigyan ng nakakalugod na gawain. Pero kung minahal mo na ito, puro na lang pera ang hanap, no?
yun po ang masama. Ang pamamahinga ay mabuti at kailangan. Pero kung minahal mo na ito, puro na lang pamamahinga, anong tawag na doon? Katamaran na. Ang trabaho ay mabuti rin at kailangan din gawin. Pero kung minahal mo na ng husto ito, makamundong ambisyon na yon. Mula sa mga halimbawang ito, unawain natin na sa halip na ibigin ang kanyang mga pagpapalang bigay, ang dapat nating ibigin ay ang nagbigay na pagpapala, ang Diyos. Dito natin ibuhos ang ating pag-ibig sa Diyos. Marcos 12:30, sabi nito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang sanlibutan ay kaharian ni Satanas. Unang Juan, makita nyo dyan, Kabanata 5, talatang 19, sabi rito, alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Sa ibang salin, alam nating tayo'y sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ito ang sanlibutang mananatili, nananatili sa kadiliman. Naparito ang ilaw sa sanlibutan, ngunit inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw, pagkat masasama ang kanilang gawa. Juan 3:19, sabi rito, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Talatang 16, sabi ito, nagbigay rito si Apostol Juan ng 3 halimbawa ng mga bagay na kadiliman na hindi natin dapat ibigin. Ang una ay ang masamang pagnanasa ng laman, hilig ng laman, pagnanais ng katawan. Kabilang dito ang ating mga pisikal na pagnanasa. Gaya ng pagnanais ng katawan para sa sariling kasiyahan, gusto lagi, kaaliwan, sarap, at kalayawan. Labis-labis na pagnanasa sa kaginhawaan. Gusto maraming malitang pera, hindi na kontento sa isang malita. No? Ikalawa, pagnanasa ng mga mata. Ang masamang pita ng mata, ito'y pagnanais ng mga mata sa mga bagay-bagay naman na nakikita. Inggit, kasakiman, materialism, katakawan. Gusto masasarap na pagkain lagi. Pita ng mata. Gusto lagi mga bagong modelo ng mga gamit, bagong labas na mga gamit. Kasama na dyan yung mga gadget. Di baling mangutang. May credit naman pero wala nang laman. Credit card. Ikatlo, pagmamataas, kapalaluan, o pagmamayabang. Pagyayabang sa mga nagawa sa sariling tagumpay. Masyadong tiwala sa sarili, na sa halip ay sa Diyos magtiwala. Ang 3 halimbawang ibinigay ni Apostol Juan na mga bagay na hindi natin dapat ibigin ay
maglalayo sa atin sa Diyos. Kaya hindi natin dapat ibigin ang sanlibutan. Anong panlaban natin dito? Nagbigay ng panlaban natin si Apostol Juan dito. Pansinin nyo yung talatang 17. Sabi rito, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang sanlibutan at ang mga hilig dito ay maglalaho. Bakit tayo magtitiwala sa mga bagay na maglalaho? Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Dito tayo sa magpakailanman. Ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos na sumampalataya ang mga tao kay Kristo at sumunod sa kanyang mga utos, lalo na sa dalawang mahalagang utos na ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa. Ang taong sumasampalataya kay Kristo at sumusunod sa kanyang mga utos ay mabubuhay magpakailanman. Sabi nga sa Mateo 7:21. Sabi rito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Patuloy ang pagbibigay ng babala ni Apostol Juan. Talatang 18, mga anak, ito na ang huling oras. Ibig sabihin, ang huling oras ay ngayon na. Nagsimula ang huling oras sa unang pagdating ni Jesus sa sanlibutan. At ito'y nagwawakas sa muling pagparito ni Jesucristo. Bago ang pagparito ni Kristo, darating muna ang Antikristo. Talatang 18, sabi rito, lumitaw na ang maraming Antikristo. Sa katunayan, marami na ang dumating. Ayon sa Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, Marcos 13, talatang 5 hanggang 6, at sinabi rin doon sa talatang 21 hanggang 23. Sabi dito sa talatang 23 ng Marcos, ngunit mag-ingat kayo, babala. Ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng bagay. Ang mga bulaang guro, inaakit nila ang mga taong sumusunod sa kanila. Sino raw sila ayon kay Apostol Juan? Hindi po galing sa akin ito Babasahin ko na lang. Hindi na ako magbibigay ng paliwanag. Baka sabihin ninyo nagpapatama ako. Basahin po natin. Talatang 19. Anong sabi? Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Dito sa talatang 20. Ngunit kayo'y pinahiran ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Sa ibang salin, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito alam na ninyo ang buong katotohanan.
At tunay nga na mga mananampalataya ay may kaloob mula kay Kristo. Ipinagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. No? Kaya ang isang mananampalataya ay hindi nagtuturo ng kamalian. Talatang 21, sinusulatan ko kayo. Sinulatan sila ni Apostol Juan hindi dahil hindi nila alam ang katotohanan, kundi dahil alam na nila ito. Ang liham na ito'y sinulat para malaman ang estratehiya o kaparaanan ng mga bulaang guro. Church, mga kapatid, babala ito sa mga mananampalataya. Ngayon po ay naglipanan na po ang iba't ibang turo, no? Iba't ibang aral. Naglipanan na po ngayon at maraming natutuwa kapag mayroong pong alam niyo yung yung parang nanginginig katapos tutumba tapos magsisigaw. Nakakalungkot na tayo po ay malinlang sa mga ganoong katuruan. So babala ito sa mga mananampalataya. Kaya sumulat si Apostol Juan upang sila'y hindi malinlang o madaya. Ang mga bulaang guro nagtuturo ng kamalian. Mga pagtuturong hindi nakabatay sa katotohanan, hindi nakabatay sa salita ng Diyos. Kaya church, mag-ingat tayo. Talatang 22, sino ang sinungaling? Ano ang pinakamalaking kasinungalingan? Ang sagot, ito'y ang pagsasabi na si Jesus ay hindi ang Kristo. Ito kasi yung problema dito sa aklat po ng unang Juan, na may nagtuturo na si Kristo daw ay hindi dumating, no? Na si Kristo daw ay isang pangitain lang o isang espiritu lang, hindi dumating sa laman. Kaya ito po ang isang bagay na kung bakit sumulat si Apostol Juan. Ano ang pinakamalaking kasinungalingan? Gaya ng sinabi natin, ito ay ang pagsasabi na si Jesus ay hindi ang Kristo. Na sinasabing siya ay hindi ang tagapagligtas. Yan ang mga malaking kasinungalingan. Na sinasabing hindi siya anak ng Diyos. Ang pagtatatwa kay Kristo ay pagtatatwa sa Diyos. Tingnan nyo yung ikalawang Juan talatang 7. Maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. Yaong mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Patuloy na babala, talatang 23, ang sino mang nagkakaila sa anak, ang kumilala sa anak ay kinaroroonan din ng Ama. Unang Juan 4, talatang 15, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos, makikilala lamang nating lubusan ang Diyos kung kilala natin si Kristo. Juan 1:18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nakakakilala sa Kanya. Hindi tayo makakalapit sa Diyos kundi sa pamamagitan ni Kristo. Maraming nagsasabing maraming daan tungo sa langit. Ngunit ang katotohanan, iisa lamang ang daang makakarating doon. Juan 14, talatang 6, sabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Ang daang ito ay si Kristo. Ang kaligtasan ay di masusumpungan kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao para sa ating ikaliligtas. Gawa 4:12. Kung mayroon pang narito na wala pang personal na relasyon o kaugnayan kay Jesucristo, ito na ang panahon. Narinig mo na nga na si Jesus, na si Jesucristo at na si Jesucristo lamang ang daan ng kaligtasan, sampalatayanan, si Jesucristo at pagsisihan ang mga kasalanan. Habang ang biyaya ng kaligtasan ay nagpapatuloy pa, huwag nang ipagpaliban pa. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. 2 Korinto 6:2. Ika-4, ang isinulat ni Apostol Juan na nagpapalakas na payo sa mga iniligtas. Talatang 28, sabi nito, at ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya. Nagpapayo siya. Payo niya, manatili kay Kristo. At ano pa raw ang mananatili sa atin? Talatang 24, manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay manatili sa atin. Kung mananatili sa inyo ang narinig nyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. So talatang 24, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay laging manatili sa atin buhat pa noong una. Kung hindi mananatili ang salita ng Diyos sa atin at tayo hindi mananatili sa Kanya, tayo'y magiging tulad ng mga bulaang guro na binabanggit sa talatang 18 at talatang 19. Tayo'y matutulad sa mga tuyong sanga na dapat lamang putulin at itapon. Juan 15, talatang 4 hanggang 7. Ngunit kapag ang ating mga narinig na salita ng Diyos ay mananatili sa atin, tayo'y mananatili sa anak at sa ama. Church, mga kapatid, patuloy tayong magpaalalahanan sa isa't isa na huwag lumayo sa salita ng Diyos, sa ebanghelyo na ating narinig. Talatang 25, ang mga nananatili kay Kristo at pinananatilihan ng salita ni Kristo ay may pangako ng buhay na walang hanggan. Juan 4:14, Juan 6:40, binabanggit yung buhay na walang hanggan. Talatang 26, ang talatang ito'y sinulat ni Apostol Juan bilang babala. Ingatan natin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Huwag nating hayaang iligaw tayo ng mga bulaang guro. Talatang 27, ipinagkaloob ni Kristo ang Espiritu sa mga mananampalataya. Sinabi ni Apostol Juan na nananatili ito sa inyo. At sinabi pa na hindi kailangang turuan kayo ninuman ng mga bulaang guro. No? So na ang ibig sabihin ni Apostol Juan, ang ibig niyang sabihin ay ang Espiritu Santo ang ating pangunahing guro. Siyempre pa, gumagamit din ang Diyos ng mga gurong pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo upang turuan tayo. Ngunit ang mga gurong ito'y tinuturuan din ng banal na Espiritu Santo. Sa makatwid, lahat ng tunay na turo ay nagmumula sa Espiritu Santo.
Kaya ako'y natutuwa nang habang ginagawa ko po itong outline ay mayroong dumating sa akin na, Pastor, napakaganda yung kinuha niyong talata. Nagbigay siya ng mga insight. So, yun po, natuwa po ako. Sa Diyos ang papuri. Kaya may mga tao na ginagamit din para sa pagtuturo. So, tuwiran ng dumarating, ang Espiritu Santo ay tuwiran ng dumarating ito sa atin mula sa Espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Nagbabasa ba tayo ng Biblia? Mayroon ba tayong sariling pagbabasa? O nadadaig na tayo ng kabisihan sa buhay? At bahagi po yung ating pong pagdalo linggo-linggo, yan po, diyan po tayo natuturuan. O sa pamamagitan ng mga gurong puspos din ng Espiritu Santo, no? So ang sabi ni Jesus, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Juan 14:26. Ang sabi ni Apostol Juan, panatilihin natin ang salita ng Diyos sa atin. Panatilihin din ang pahid, ginamit dyan, pahid ng Espiritong ipinagkaloob sa inyo at mananatili tayo sa Kanya, kay Kristo. Talatang 28. At ngayon, mahal kong mga anak, magpatuloy o manatili kay Kristo. Nagpapalakas na payo. Kung hindi tayo magpapatuloy sa Kanya, kay Kristo, mapapahiya tayo pagparito niya. Anong sabi niya sa talatang 28? At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya at magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. So dito makikita natin, no? Sabi, kung hindi tayo magpapatuloy sa Kanya, mapapahiya tayo pagparito niya. Dahil sasabihin niya sa atin, Mateo 7:23, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Ngunit kapag tayo'y nagpatuloy sa Kanya, magiging panatag ang loob natin at hindi mahihiya sa Kanyang pagparito. Tiyak ang pagparito ni Jesucristo. Kung magpapatuloy tayo sa Kanya, patunay na makakatiyak tayo na tayo ay ligtas. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos at sasabihin niya sa atin, magaling, mabuti at tapat na alipin. Mateo 25, talatang 21. Halimbawa, kung darating ngayon si Kristo halimbawa, ano ang sasabihin niya kaya sa atin? Makakaharap ba tayo sa Kanya na panatag ang loob natin at hindi nahihiya? Bilang isang Kristiyanong ipinanganak ng Diyos, talatang 29, magpatuloy na manatili sa Panginoong Hesukristo at nananatili sa atin ang salita niya, ang Ebanghelyo. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa mga salita mong aming narinig at tunay po, O Diyos, na hindi lamang, Panginoon, binibigkas namin na Ikaw ang aming tagapagligtas, kundi makita ang patunay sa buhay namin. Makita ang bunga sa buhay namin. At salamat, Panginoon, sa mga babala na sa panahon po namin
Sa mundong ito na aming ginagalawan, naglipa na ang mga bulaang guro o mga bulaang mga ngaral. Kaya't salamat sa mga babalang amin pong narinig ngayong umaga. At salamat sa nagpapalakas na payo mo, Panginoon, payo ng salita po ninyo, O Diyos. Kaya't patuloy po, Panginoon, na kami po ay makapagpapatuloy sa inyo pong kapahintulutan at sa inyong kalooban, sapagkat alam namin na kasama ka namin, O Diyos. Marami pong salamat. Muli, ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Lahat magsabi ng Amen.